Mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang dapat niyong pakinggan. Here now is 105.9 Wild FM News Bites. Wild FM News Bites. Check our time. It is now a minute after 7 o'clock in the morning. And now for the news. Mag-file sa criminal complaint si Man Scarpio nga bana naman ni Vice President Sara Duterte batok sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Anti-Money Laundering Council o kung AMLAC, pila ka miyembro sa House Committee on Justice subong nga adlaw ini makaligan ang paglapas ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws kag Data Privacy Act. Base sa complaint ginpahayag nga lakip si BSP Governor Eli Rimolona kag iya mga kaupdanan tungod sa illegal nga pagbuyagyag sang confidential bank records sa impeachment hearing sang Kamara batok sa Vice Presidente. Agay, balos-balos na ni Pal kaso. Te kadamo sina mga kabyanan sang kaso nga pwede pa nga tubangon gid man sang mga ginhambal nga mga ahensya ning Bangko Sentral ng Pilipinas, ang head sang AMLAC mga kabyanan kag pila ka miyembro sang House Committee on Justice matapos mga kabyanan nga ginbuyagyag nila mga kabyanan ati may ara nga daan sang tawag naton nga Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws mga kabyanan nga hindi mo pwede ibuyagyag ang account or ang kwarta nga ara na sulod mga kabyanan sa account sang isa ka tao unless otherwise kung magperma siya nga nagapasugot siya o tilaban-laban ang argumento naman ni sa piyak nga kampo nga ti kung wala kam lang may ginatago ti hambal mo way malaya kaso o namo na naman laban-laban ang mga argumento. Pero kung ang mga tao nga na pamangkoton mo nga ti sige ipabuksan ko nga akon nga account ay pa-declare ko basta ang inyo i-declare nyo man. Ang sabat naman sa piyak nga hindi man kami ang ginaakusahan niya. Tilang taon na ito ni mga kabyanan akiti subo nga adlaw mga kabyanan maga-file sang kaso mga kabyanan sa mga tao sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa Anti-Money Laundering Council kay pila ka miyembro sang House Committee on Justice mga kabyanan maga-file ang bana ni Vice President Sara Duterte mga kabyanan nga si Man Scarpio mga kabyanan sang kaso mga kabyanan nga Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law kag Data Privacy Act mga kabyanan inibase sa complaint nga ginpahayag nga lakip si BSP Governor Eli Rimolona mga kabyanan kag iya mga kaupdanan tungod sa illegal nga pagbuyagyag mga kabyanan sang confidential bank records. Agay kilang taon nato ni mga kabyanan kundi ni padulong ang pag-file kasang kaso ni Man Scarpio nga bana naman sang Vice Presidente sang Pilipinas mga kabyanan. Samtang naman nagpasalig naman si Justice Secretary Frederick Vida nga hindi magabalik ang gobyerno sa Pilipinas nga wala sang dala halin sa pagbiyahe sa Czech Republic samtang ginaathag sa mga opisyal ang status ni former Congressman Elizalde Saldico kag pagsunod sa mga tikang para sa posibleng nga pagbalik agod nga mag-atubang sa mga kaso sa Pilipinas. Sumo kay Vida sa Prague na talana nga magpakigkita ang Philippine officials sa Czech authorities agod i-verify ang status ni i-validate ang impormasyon nga natipon kag mahambalan ang legal nga mga opsyon para sa iya nga pagbalik. Pahayag niya nakatipo na ang bahin sa Pilipinas ang workable intel halin sa una nga koordinasyon sa Prague apang nagpamalibad nga maghatag sang detalye samtang wala pa sang validation. Din kumpirmar man niya nga nag-abot na sa Prague ang team halin sa Philippine Center on Transnational Crime dala ang dugang mga dokumento nga makakumpleto sa submission sa Pilipinas sa Interpol sa Lion Friends bilang pagsuporta sa Red Notice request batok kay ko. Nagpamalibad siya nga maghatag sang timeline sa posibleng pagpagwa sang Red Notice. Dindugang pa sini nga wala sang definitive confirmation ang Philippine authorities sa kundiin si ko mga kabyanan. Agay nagligad to
nagdeklara ang Malacanang nga sa kustodiya na kuno sa gobyerno si ko mga kabyanan igo muragali Intel pa lang yung nabalan. Why pa na confirm kundi Intel plan. Grabe itong balita. Agap lang sa banwa. Front page na dayon. Una, gidya nga balita mga kabyanan nga na balaan ako no. Rara na mga kabyanan sa kustodiya. Si Saldico mga kabyanan. Igo mura mga kabyanan. Sanggin pisa-pisa na dapat pagwaon si Saldico. Kumbaga proof of life bla mga kabyanan. Pakita si Saldico. Agin pagwa niya. Balaan pa lang namon niya. Balaan pa lang namon niya kundiin. Pero why pa kami nagambal niya nga ara na samon. Nangyari pa kayo. Balaan naman ko nila nga ara sa Prague mga kabyanan. Pero ang specific area gin kundiin si Saldico wala pa ginahambal. Ano ka mo kasigurado nga ara man na sa gyapon sa area nga ginatinira niya. Subong ka basa-basa man ang guronyos Laban-laban na lagyo naman na to. Manan ninyo mga kabyanan, dako ni nga parte si Saldico mga kabyanan sa investigasyon sa subong kapin pa magluad ni sa tanan nga inugluad ya. Laban-laban ang mga buaya ni subong manginhalo gini mo. Nga tandaan nyo mga kabyanan, si Saldico siya ni ang chairman sang appropriation committee. Siya ning nagahatag gidi sa mga budget kan tagkoy. Tikon digwa ni sa sang kamatuoran gid mga kabyanan. Ate laban-laban gid magwa gid ang kamatuoran pero muni ganing iban nga opinion mga kabyanan kung hindi ay han nga si Saldico ara na gid man mga kabyanan sa posisyon nila pero hindi pa luad sa script nga gusto nila nga matabo nga inablang itudlo to na yung iban nga dapat siptihon si muni siptihon si muto. Diba? Pilang taon ni naton mga kabyanan kung saan noon higit man na ipresentar sa gobyerno naton si Anay Bicol Party List Saldico mga kabyanan. Second time it is now 7:08 in the morning right here sa 105.9 Wild FM. Kasama si DJ Kula sa Morning Wild Ride. Wild